Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Pastora Lorlyn Gabani ng Charismatic Restoration Church, 13 Martires City, Cavite, Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating debosyon, tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon Diyos sa umagang ito for another opportunity to lead this devotion. Thank you Lord God for the strength at panibagong pag-asa sa bawat umaga. Sa pag-aaral ng banal salita, dalangin po namin na pangunahan kami ng banal na Espiritu. At dalangin din namin, O Diyos, na marinig namin ang iyong mensahes, ang iyong boses sa umagang ito at maramdaman namin ang iyong pangungusap, pamamagitan ng pagpapahayag at pagkikinig ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Judge 20 verses 12 to 17. Sa verse 12, ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin at kanilang ipinasabi, napakasama nitong ginawa ninyo sa amin. Verse 13, ibigay ninyo sa amin ang mga taga-Gibeyang gumawa nito at papatayin namin para mawala ang salot sa buong Israel. Ngunit hindi pinansin ng mga Benjaminita ang mga Israelita. Verse 14, sa halip nagtipon-tipon sila sa Gibeya upang lumaban sa iba pang lipi ng Israel. Verse 15, ng araw iyon, nakatipon sila ng 26,000 na mga kawal, bukod pa ang 700 piling kawal ng Gibeya. Verse 16, sa kabuuan ay kabilang ang 700 piling kawal na pawang kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. At verse 17, ang mga Israelita naman ay nakatipon ng 400,000 na mga kawal na pawang biyasa sa digmaan. Ang title po natin sa umagang ito ay Benjamin's Help is sought but not given. Ang tulong ng Benjamin ay hiningi ngunit hindi ibinigay. Sa Judge 20, may naganap na isang matinding kasamaan sa Gibeya at yan po ay napakinggan natin sa preceding verses. Isang lugar na sakop ng Benjamin. Kaya humingi ng tulong ang iba pang mga lipi ng Israel sa mga Benjaminita. Hiniling nila na ibigay ang mga taong gumawa ng kasamaan upang maparusahan at maalis ang kasamaan sa Israel. Ngunit hindi nakinig ang mga Benjaminita. Sa halip na tumulong na ituwid ang mali, naganda silang makipaglaban sa kanilang mga kapwa Israelita. Hindi man natin alam kung perpekto ang paraan ng paglapit ng Israel sa Benjamin. Malinaw na mali ang naging tugon ng Benjamin. Nagkaroon sila ng pagkakataong makinig, magsiyasat at tumulong na ituwid ang mali. Ngunit pinili nilang lumaban. May mga pagkakataon sa ating buhay na humingi ng tulong ang isang tao. Ngunit hindi natin ito na ibibigay sa tamang paraan. Minsan naman, ang tao na nangailangan ng tulong ay hindi nangailangan na ipagtanggol natin siya. Kailangan niya ng taong tutulong sa kanya na makita at ituwid ang kanyang pagkakamali. Matuto tayong makinig at tumulong sa pagtutuwid ng mali. May pagkakataon ang Benjamin na makinig at harapin ang problema. Ngunit sa halip na makinig, naging defensive sila at pinili nilang lumaban. Ganito rin minsan ang nangyayari sa atin. Kapag may pumupuna sa atin, ang unang reaksyon natin ay bakit mo ako pinupuna? Kapag may nagsabi ng ating pagkakamali, agad tayong nagtatanggol sa sarili. Pero tandaan natin, hindi lahat ng pagsaway ay pag-atake. Minsan, ito ay nagpapakita ng pagmamahal. Ang taong tunay na nagmamalasakit sa atin ay hindi lamang magsasabi ng gusto nating marinig, minsan sasabihin niya ang kailangan nating marinig. Huwag hayaang pigilan tayo ng pride na makinig dahil sa pagtanggi ng Benjamin na makinig, ang isang problema ay naging isang malaking labanan. Kaya magandang itanong natin sa ating sarili, ipinagtatanggol ko ba ang tama?
o ipinagtatanggol ko lamang ang aking sarili. Hindi ibig sabihin na kapag tayo ay kinokorek, ay galit sa atin ang taong nagsasabi nito. Minsan, ginagamit ng Diyos ang ibang tao upang makita natin ang mga bagay na hindi natin nakikita sa ating sarili. Mas mabuting magkaroon ng pusong marunong tumanggap kaysa pusong laging nagtatanggol sa sarili. Ngayong araw, tanungin natin ang ating mga sarili. Marunong ba akong makinig kapag ako ay kinokorek? Ipinagtatanggol ko ba ang isang tao kahit alam kong mali siya? May bagay ba sa buhay ko na nais ng Diyos na aminin at ituwid ko? Tandaan po natin, minsan ang pinakamalaking tulong na maibibigay natin sa isang tao ay hindi ang pagtatanggol sa kanyang mali, kundi ang pagmamahal na tumulong sa kanyang itama ito. Tama natin siya ng may kasamang pagmamahal. Sabi nga po sa Proverbs 27 verses 5-6, open rebuke is better than love carefully concealed. At sa verse 6, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Sa Kawikaan or sa Galatians naman po ang sabi sa chapter 6 verse 1, Galatians chapter 6 verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Kung may mga taong nagkamali, hindi natin kailangang ipahiya or husgan siya. Tumulong tayo na maituwid siya ng may kababaang loob at pagmamahal, at kung tayo naman ay nagkamali, matutong makinig sa koreksyon ng tao at higit sa lahat, matutong magpakumbaba sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, bigyan mo po kami ng mapagkumbaba at pusong marunong makinig. Tulungan mo po kami tanggapin ang pagtatama at matutong kilalanin ang aming mga pagkakamali. Bigyan mo rin kami ng karunungan na ituwid ng may pagmamahal at biyaya. Ilayo mo po kami sa pride at pagiging mapagtanggol sa sarili. Turuan mo kami, Panginoon Diyos, na manindigan sa tama habang nananatiling mapagmahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. Magandang umaga mga kapatid. God bless.